Hi guys! So welcome again to my channel. It's Balong and welcome sa another episode of As Balong. Totoo lang, matagal ko nang gustong gawin to. Hindi ko magawa-gawa kasi nga sobrang dami din ginawa yan. Hindi ko na naisip yung mga tatanong din. And buti na lang kamo, nag-post ako sa aking YouTube accounts and yun, may mga nag-response din na mga ng mga viewers and listeners din. So, yun, nag-pick lang ako ng mga ilang question na pwedeng tanungin, pwedeng tanungin tuloy yun, na pwedeng sagutin regarding sa kung ano ang gusto na lang itanong sa akin. So, ayun, medyo complicated kasi yung iba maraming paulit-ulit na tanong. Pero it's okay. So, nandito tayo ngayon sa cafe mo and ayan, tonight is alas 11 na ng gabi. It's 11:38. And Cafe Mo is already closed na and it's about time para gumawa ng video na to. Ako pinagtitripan ako ng mga to kasi guys, nagtatawanan po nila ako dito sa hanap. Ayan to mga to And yun, sobrang din ako na excited din akong gawin kasi kahapon pa dapat to and yun, sobrang busy nga and yun, pagod na din. So let's start without further ado. Wow! Without further ado. Gusto mo yung without further ado? Hindi, ganun talaga yun kapag So, reality show. And then, ito siya. Galing siya sa YouTube host ko. Ito yung mga questions, guys. And magtatanong sila Isa and si Jessica. Kasi ayaw kasi nilang sumali. Ayaw niyong sumali. So, shy type daw. So, ayan. Pakilala muna kayo. Ano pangalan, name, kaso, at kung saan na Ba't ka magpapakilala? Ikaw ang tatanungin. Anong tatanungin? Hindi ko na yung mic. Pumili lang. Ito guys. So, sisimulan na namin yung tanungan and para matapos din to agad. Ano yung favorite place mo sa lahat ng country or other country na napuntahan? Yung favorite place ko kasi yung dream place kong napuntahan is yung Thailand. Kasi yung Bangkok, sabi nga namin when I was younger, yung bata pa ako noon. Kasi dati kami mga bading, yung mga bading, dati pangarap namin punta ng Thailand. So, ayun nga pala, big shoutout nga pala sa Jess Beard sa pagbibigay ng pagpapatupad ng pangarap namin tsaka opportunity na makapunta sa dream country namin, which is yung Thailand. Yung Thailand kasi bukod sa yun yung land of the free country kasi nga 'di ba sa history din. Hindi na yung gusto kong puntahan dahil yung mga event, ganon. Tsaka favorite namin kasing itawag yung ano ba yung pronounce ba yung yung expression sawadika. Sawadika. Tsaka fan din kasi ako ng mga BL series na product from Thailand. Yan, yun lang naman yun sa lahat is Thailand is the best. Yes! Next naman, sabi naman ni anime is life. Anong pinagkaiba sa balong noon, 2017, 2018, sa balong ngayon, 2024 to 2025? Actually, mapapansin nyo siya ngayon guys kasi nakakabagawa na ako ng video na hindi na ako nahihiya, sa totoo lang. Wow. Hindi kasi nung 2018, way back 2018 talaga, as in shy type talaga ako. Parang kailan ko lang ba nagawa yung first video ko. Talagang pinilit pa nila akong gawin yun. Yung medyo nangangarap. Ngayon kasi hindi na, kaya every time na mag-video or gumagawa ng vlog, hindi na ako nahihiya kasi ngayon mas more on confident na talaga. Kasi di ba syempre, sino pa bang, di ba sarili mo rin? Dapat i-enhance mo rin yung sarili mo, pati yung self-confidence mo. Yung 2018, medyo shy type ka talaga. As in talaga, shy type talaga guys. Sila Jessica kasi, pag magkakasama kami, nung back yun, sila yung bonggang pag nagbibideo, yung ako kasi iyang-iya ako. First time ko. Nakakapalo ka namin. Hindi. Hindi, sobrang na-amaze lang din ako kasi after all, parang ang dami pinagdaanan pero yun nga, yung sobrang confident ko na sa paggagawa ng video. Lalo pag nasa ibang bansa guys. Kasi diba, pag nakakita naman sila ng mga tao sa ibang bansa, dead man naman sila. Pero dito kasi sa Pinas, medyo kailangan mag-adjust pa. Pero yun yung parang pinagkaiba ng 2018 to yung kasalukuyan. So next question, galing naman kay Katrina Cassandra Echon.
So, ano ang dream mo na gusto mong matupad ngayong 2025? Ano lang, lagi lang sinasabi ko yung peace of mind pa rin naman. Kasi parang natupad ko naman na din yung mga pangarap ko na and ngayon, parang mas kontento naman na ako sa peace of mind kasi pag mayroon kang peace of mind, mas magiging malawak yung yung pangunawa mo sa lahat ng bagay. And hindi ka magkakaroon ng stress, ganon. Although na life is not perfect, but sometimes, 'di ba? Yun yung din yung gusto ko din makamit every year. Kasi kung material na bagay naman, pwede naman din na pagpapagawa na pag-ano naman din 'yan. Pero yung pinaka goal ko is magkaroon talaga ng peace of mind. So mo 'yun. Kayo be? Yes, tama. Okay. Galing kay at YT2cc. Ayan. So, what lesson did you learn from your last relationship? Hello? Meron ba 'yan? Oo nga, yan nga. Ay, mali. May mga questions kasi na na different pero same person. Pero sa totoo lang maganda yung tanong na 'yan. Okay. Ano sa last relationship? Na dapat magtiwala ka pa rin sa pag-ibig, ganun. Hindi kasi sa totoo lang nung last ko, talagang as in, marami din ako natutunan na kasi, nung pinaka-worst kasi is yung 2020. Kasi first time ko rin naman magkaroon ng relationship na umabot ng 3 months. Yun. Parang medyo na paranoid. Nung umabot naman nagkaroon din naman ako, nung last 2023 naman, parang ang nangyari, dapat matuto ako magtiwala sa isang tao. Ganun. You have to trust your partner, di ba? Kasi, pero nga kasabihan, di ba, kung aagawin yung jowa mo ng ibang tao, hindi yun parang, hindi naman kasalanan na inagaw siya, kundi kasalanan niya kasi nagpaagaw siya, 'di ba? Parang gano'n. Wow. Kasi tawag nito parang hindi kung ginawa mo naman lahat at kung hindi pa rin naman yung sapat para sa kanya. Hindi mo kasalanan kasi 'di ba nag-effort ka naman, ginawa mo naman lahat para talaga maging healthy yung relationship mo. Pero kung hindi talaga healthy para sa kanya at gusto niya maghanap ng junk foods, edi go. 'Di ba? Hindi naman natin kasalanan yun eh. So kung nasaan man siya ngayon, I hope happy siya sa pinili niya. Walang pa-message. Ang tinatanong lang ano yung... Hindi. Wala naman ako sinabing tao eh. O malay natin, di ba yung bag ko sa bahay. Kung nasaan man siya, yung gamit ko na naiwan ko, nasaan man yun, sana may magandang tao makapulot. Okay. So next question na tayo. So, galing kay DY Joanne 6598. Ayan. So ano ang reaction mo sa latest vlog ni GM na parang ayaw na niya mabuo kayo? Ay, ayun. Actually, napanood ko naman siya. Pero ganun lang talaga magsalita si GM. Masyadong pasaway. Pero I think biro niya lang din naman yun. And hindi naman siguro niya mento. Kasi minsan guys, si GM guys, masyadong din yan, makulit. Kasi di ba bata pa naman din. So, may mga bagay-bagay din talagang kailangan pang tawag nito? Parang i-learns, ganon. So, hinayaan ko lang din naman siya. Sabi ko, alam ko nanlalaro lang din si bakla ng ganon. Kasi, parang wala naman din, eme lang yun. So, hayaan na lang natin si bakla kung ano man ang niya. Pero sa totoo lang, tawal din ako sa sabi niya. Kasi minsan nantitrip si bakla. Kasi malakas ang trip noon. So, ayun lang. Wala namang kaso. Wala naman din sa akin. Galing naman kay Roar 5473. Hi. So, hi as lang po, if i-describe mo ang bawat BNT members in just one word, ano po ito? Ayan. Pangalan, tapos description. Sa lahat ba? Last na ikaw. Last. Sige, kay muna, kay Aye. Si Aye kasi, din yan si Aye, family. One word, hindi. Pangalan, tapos one word na description. Aye, sweet girl. Bebang, resilient. Ano ba yung resilient? Spell resilient. Basta. Sino pa ba? Joben, Prangka. Well, talented kasi marunong kumanta. Si Andrew, hungry. Always hungry. Sino pa ba? Si Jeko. Jeko. Lutang, minsan. Si Jessica, makulit.
Sino pa ba? Ako? Si GM pa. Si GM. Si GM naman, yun, basta makinis. Hindi mo tawag nito, may kay GM eh. Pasaway, ayun. Siyempre kasi bata pa. Tapos ako, hindi ko alam eh, parang naliligaw. Minsan na out of nowhere, ganon. Kung may reregalo ka kay Mama Osang bilang pasasalamat sa pagtanggap sa'yo, ano ito at bakit? Feeling ko kwintas. Kasi 'di ba nung time na nung unang dating ko sa kanya, kasi nung nagsa-start na ako mag-aral nun, guys, binigyan niya ako ng sapatos. As in, niregaluhan niya ako ng sapatos, kasi nakita niya yung sapatos ko sira-sira. Tapos yung school ko, parang sa Pasay pa. Nakita niya yung sapatos ko. Binilan niya ako ng sapatos. Si mama kasi mahilig din sa mga yung ganyan, yung kwintas. Sabi ko, kwintas na may pangalan niya. Kasi parang remembrance yun sa parang yun yung parang symbolize ng kanyang pagiging mabait. Hindi ko alam kung pero yun yung pangarap. Gusto ko siyang bilan ng kwintas. Ano yung nangyari sa'yo noong 2024 na hindi mo nagagawin ngayong 2025? Mabaliw po sa pag-ibig. Hindi lang, parang matutunan lang kasi, diba, ngayon kasi, nasasaway kasi ako ng mga kasama ko na, makala huwag ka masyadong ngayon, okay na po. Hindi na po. Siya marupok! Hindi po ako baliw, pero marupok din po ako na tao. Pero hindi naman ako yung tipo ng tao na, yung drama, ganon. Marunong kasi ako ngayon kasi, marunong akong magpatawad. Ngayon, yung bago naman, marunong akong magpatawad, pero hindi naman ako nakakalimot. Yun yung parang lesson, matuto ka magpatawad, pero at the same time, huwag kang makalimot. Pero kasi kung pagbibigyan mo yung isang tao ulit pa ulit-ulit, diba? Parang wala. Ulitin kasi nga alam niyang, pinatawad mo siya. Kaya kayo din. At papatawarin. So kayo guys, hindi ko lang alam kung advisable yan, pero sometimes, di ba, maging din naman tayo, parang natuto tayo magpatawad. Pero, tsaka di ba parang sabi nga ni Dad at parang minsan sa pagmamahal, dapat mahalin mo rin yung sarili. Oo, yun. Bago mahal ng iba. Yun. Mahalin din yung sarili. Yun lang. Okay, last question. Bakit ito yung merienda mo? Wala po. Ito, kasi... Hindi, nakita lang. Ito siya guys, kasi itong mga ito nakita eh. Pag binayday ko lang itong mga to. So, ayun po, kung bakit dito po ang merienda ko, kasi po ito po yung nagpapaalala sa akin na dapat maging grateful ka sa kung ano yung meron at kung ano yung nasa hapag mo at dapat alam mo at maging ka din sa susunod na lahat ng bagay, maliit or malaki, dapat thankful ka. So, kailangan pinagmamalaki din. Ayan siya, guys. Ayun lang po. Ayan, guys. Yun lang yung mga tanong na aking nasagot kasi ilan lang din naman yung mga din. Pero at the same time, I like the question kasi masyadong meaningful din yung mga Tsaka maraming mapupulutang aral din sa mga tanong na iyon. So maraming salamat guys sa inyong panonood, and yan, sa mga gusto pang magtanong, mag-comment lang kayo sa ating comment section sa ating video na to para at least masagot ko kayo on front dun sa inyong mga tanong sa comment section. Ayan, thank you so much din nga pala kay Teacher Isa at kay Jessica sa kanilang pagtanong at pagtatanong na ating mga questions sa episode na to. Again, maraming salamat guys. So, ayan, sisimulan natin itong taon na to na malibo at masigana at maraming opportunity. Gusto mo yung parang mayor ka, no? Yun. Tayo na, kita-kita na, ganun. So, anyways, yun guys, thank you so much and magkita-kita tayo sa another episode of Balong. So, bye for now guys. Ayan, see you again in my next vlog. Bye!